Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang part 2 ng ating story. Matamis pa rin ang ngiti ni Badong habang nagmamaneho papunta sa pinakamalapit na bayan mula sa subdivision kung saan niya binaba si Laura. Malinaw pa rin kasi sa alaala niya ang magandang mukha ng babaeng pasahero niya na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng kakaibang saya at karanasan. Sa maiksing panahon na nagkasama sila, tila naalipin ang kanyang puso. Hindi lang dahil sa maganda at sexy ang babae, kung hindi mabait din to. Ito ang unang beses na nahulog siya sa babae, pero ang masama nga lang ay may asawa na to. Sa edad na 18, ay hindi pa nakakatikim ng seryosong relasyon ng binata. Maraming nagpapapansin sa kanya sa kanilang lugar, mga dalaga at bading, pero wala ni isa sa kanila ang nakapasa sa panlasa niya. Para kay Badong ay pampalipas oras lang ang mga nakakasama niyang babae minsan sa kama. Hindi kasi alam ni Badong kung kailan siya magseseryoso sa isang babae. Iniisip din kasi niya ang sitwasyon ng buhay niya. Mahirap lang si Badong. Tanging pamamasada lang ang paraan niya para kumita ng pera. Isang taong gulang siya nung mawalay sa mga magulang. Ang kwento sa kanya ay seaman daw ang kanyang ama. Pero iniwan daw sila nito at hindi na binalikan ng makasampa ulit ito sa barko. Nag-antay daw ang kanyang ina sa pagbabalik ng lalaki, pero hindi na raw sila binalikan pa. Na-depress ang nanay ni Badong kaya dinala ito sa mental hanggang sa doon bawian ng buhay. Kaya simula noon ay ang Tito Ruel na lang niya ang nakasama niya sa buhay. Balak nga ni Badong na ipakilala sana sa tito niya ang babaeng nakilala niya, ngunit mukhang malabo to. Kung mangyayari man yun, ay sa panaginip na lang. May asawa na kasi ang magandang binibini. Pero kahit ganoon, ay umaasa pa rin si Badong na sana minsan ay maipasyal niya si Laura sa barang-barong na bahay nila. Halos isang oras din na nag-antay ng pasahero ang binatang tricycle driver. 2:00 na ng madaling araw at mukhang madalang na ang pasahero. Nagpasya si Badong na umuwi na lang sa bahay nila. Total sobra-sobra din naman ang binigay sa kanya ni Laura. Mabilis na pinatakbo ni Badong ang tricycle pauwi sa kanila. Nakangiti ito habang nagmamaneho. Lalo na nang maalala niya ang imahe ni Laura na nakahiga sa palayan kanina. Han, umuwi ka pala? Nagising at napabalikwa si Jason nang maramdaman ang yakap ng kanyang misis sa kanyang likuran. Kasi naman, hindi ako makatulog pag di kita katabi. Paglalambing pa ni Laura. Kahit may halong tampo pa rin ang nararamdaman ng magandang misis sa kanyang mister, dahil sa kahibangan nitong naisip na imbitahan ang mga dating kasama ni Seaman, ay hindi pa rin maipagkakaila na mahal niya ang asawa. Pero sa kanyang pagpikit, ay mga haplos ni Badong ang nangungulit sa kanyang alaala. Oh, alam ni Laura na naibsa ng uhaw na nadarama niya kanina ng isang hamak na tricycle driver. Pero para sa kanya ay walang ibig sabihin yun. Malabo siyang magkagusto sa isang tricycle driver lang. Kahit ganoon ay wala siyang pinagsisisihan sa nangyari. Kagustuhan niya yun at isa pa, mabait si Badong, kaya dapat lang na minsan ay makatikim to ng biyaya. Napabilib din si Laura ng binata dahil sa respetong pinakita sa kanya bilang babae. Kung hindi nga lang niya ito inakit, baka hindi pa siya patulan ng binata. Dahil sa pagod, yumakap na lang si Laura sa mister at sabay silang nakatulog. Maagang nagising si Laura. Ito ang araw na pinakahihintay ng mister niya. Pero para kay Laura, isa itong kabaliwan. Sino ba naman ang matinong lalaki na hayaang makitaan silang mag-asawa ng ibang tao habang nasa ibabaw ng kama? Ang alam ni Laura, ganoon lang ang mangyayari.
Ngunit ang hindi niya alam ay iba pala ang naging usapan ng mister at mga kaibigan. Abala si Laura na nagluluto ng breakfast nilang mag-asawa. Mag-aalas 6 na noon nang maging abala ito sa kusina. Habang naghihiwa ng kamatis, nagulat na lang nang biglang yumakap sa kanyang likuran ang may edad ng mister na si Jason. Ang aga mo yata, Han. Malambing na sabi ni Laura. Kasi ito na yung araw na matagal ko nang inaantay. Pilyong tugon ng asawa. Ganun ba? Basta pagkatapos nito sana wala nang susunod ha? Biro naman ni Laura. Alam ni Laura sa sarili na kinakabahan siya. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng gimmick ng mister. Pasalamat na lang si Jason at malaki ang utang na loob ng mistisang misis dahil sa inang nagkasakit na naisalba ng kanyang pera. Baka gusto mo munang mag-warm up para mamayahan. Paglalambing ni Jason sa misis. Mamaya na lang, Han. Magluluto pa ako ng breakfast natin eh. Bilang pagtutol naman ni Laura. Wala pa sa mood si Laura para tugunan ang gusto ng mister. Pero namalayan na lang niya na unti-unti nang tinataas ni Jason ang manipis na duster na suot niya. Napakapit na lang ng mahigpit si Laura sa kutsilyo na hawak. Kasabay ng pagtingala niya sa kisame. Kahit may edad na ay hindi talaga maitatanggi ni Laura na malakas pa rin ang tuhod ng asawa. Mahilig pa rin to, kaya kung ano-ano pa rin ang nais subukan. Napakagatlabi na lang si Laura, tsaka nabitaw ng kutsilyo nang tuluyan siyang tangayin sa rurok. Sumapit ang 12:00 ng tanghali. Hindi maalis ni Laura ang kaba at pagkailang sa mangyayari. Ang sabi kasi ng mister niya ay 6:00 daw ng gabi darating ang 3 kaibigan niya dati sa barko. Nakwento pa nga ng asawa niya na babaero daw ang mga yun. Lalo ngayon na pareho silang mga byuto na. Nasabi pa ni Jason sa kanya na naiinggit ang mga to dahil swerte daw ito at nakapangasawa daw siya ng mas bata, sexy at maganda. Oo, alam ni Jason na jackpot siya kay Laura. At alam rin niyang nagkautang na loob lang ang misis niya kaya niya ito nakuha ng walang kahirap-hirap. 5:00 pa lang ay inihanda na ni Laura ang isipan at katawan. Naligo ito at nagsuot ng mamahaling nighties na regalo sa kanya ng kanyang mister. Ito kasi ang usapan nilang mag-asawa na magpapaganda siya para sa mga bisita. Kahit nakakababa ng dignidad bilang isang babae na masilayan ng ibang lalaki ang katawan niya, ay kailangang harapin yun ni Laura. Pero ang hindi niya alam ay mas masahol pa pala doon ang sasabitin niya. Nagluto ng pulutan si Laura at naglabas ng mamahaling alak sa mesa. Medyo malawak ang sali nila para sa mga bisita kaya nagpasya silang doon na lang pumwesto. Medyo malamok din kasi sa labas kapag gabi na dahil sa mga halaman at bulaklak sa kanilang bakuran. Saktong 6:00 nang pumarada ang itim na SUV sa harap ng gate nila. Pagdungaw ni Laura mula sa bintana ay naaninag agad niya ang mga kaibigan ng mister. Agad sinalubong ni Jason ang mga to sa gate. Samantalang si Laura ay nag-antay na lang sa loob habang nakaupo sa sofa. Lalong lumakas ang kaba niya nang makita ang 2 may edad ng lalaki. Isang may malaki ang tiyan at isang payat. Agad nag-ayos ng sarili si Laura. Parang na-conscious to bigla. Hindi pa naman siya sanay na pinagtitinginan ng ibang lalaki. Pagbukas ang pinto ng bahay nila, makahulugan agad ang ngiti ni Jason sa asawa. Para bang sabik na talaga to sa mangyayari. Kabadong umiti rin si Laura sa mister. Laura, si Anton nga pala at si Celso, mga dati kong katrabaho sa barko. Hindi nakaligtas sa mata ni Laura ang mga makahulugang tingin ng 2 matanda sa kanya. Nahuli niya na napasulyap agad ang mga to sa kanyang makinis na hita pataas. Nginitian siya ng 2 matanda pero hindi makatingin si Laura ng diretsyo sa kanila. Naiilang pa rin to. Ngumiti na lang din si Laura sabay umiwas ng tingin. Magandang gabi sa iyo, Iha.
Lagi kang nakakwento sa amin ng asawa mo. Pero totoo nga, ang ganda mo talaga sa personal. Bungad ni Anton kay Laura. Sa edad na 56, hindi pa rin maiwasan ni Anton na humanap pa rin ng mga babae para sa pansariling kaligayahan. May iniinom tong gamot para tumibay ang tuhod. Hiwalay sa 3 ang asawa niya si Anton. Maliban sa unang asawa ay hindi na tumagal sa kanya ang 2 sumunod na asawa. Masyado kasi itong brusko at gigil sa kama kaya walang tumatagal sa kanya. Ang hanap niyang babae ngayon ay kagaya ni Laura. Mestiza, maputi at mga nasa edad 20 pa lamang. Nang magretiro si Anton bilang seaman ay lumaki na rin ang tiyan nito dahil sa pagkahilig sa beer. Magandang araw sa iyo, iha. Matipid at parang nanginginig na bati naman ni Celso sa magandang may bahay. Kahit ganoon, ay hindi maiwasan ng matanda na mapasulyap sa katawan ni Laura. Sa edad na 29 naman, ay hindi na masyadong makasabay si Celso sa pambababae. Oo't mahilig ito sa chicks noong kabataan niya. Pero nang magkasakit to, ay naapektuhan ang kanyang katawan. Pumayat to ng sobra at ng hina. Halos 5 taon na rin tong walang tikim. Kaya nung malaman ang kahibangan ni Jason sa misis, ay hindi na ito nagdalawang isip pa na sumama. Samantala, hindi nakasama ang isang kaibigan nila dahil sa inatake ito ng rayuma. Hindi ito makalakad kaya sa huli, 2 lang ang nakapunta sa bahay ng mag-asawang Jason at Laura. Babawi na lang daw to sa susunod kung meron pa. Sabay umupo ang 2 matanda sa sofa. Nasa harap nila ang magandang binibini na nakasuot ng manipis at puting nighties. Nakakaakit ang itsura nito. Napaka-perpekto nitong tingnan para sa 2 lalaki na may edad na. Proud naman si Jason sa misis. Dahil pansin niya ang mga panakaw na pasulyap ng mga to kay Laura. Malawak ang sala ng mag-asawa. 2 malalaking kwarto ang katumbas nito. Tumabi si Jason sa kanya at umakbay. Sa harapan nila ay ang glass table na may pulutan at alak na rin na nakahain. Grabe, medyo malayo pala talaga ang lugar mo, pare. Buti na lang mukhang sulit ang pagpunta namin. Sabi ni Anton, sabay tingin ulit kay Laura ng makahulugan. Tila nandiri naman si Laura. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya yata masikmura na makitaan siya ng mga to mamaya. Oo naman, at saka masarap ang pulutang inihanda ko sa inyo ngayon. Di ba, Han? Sabi ni Jason sabay ngiti sa misis. Hindi alam ni Laura ang ibig sabihin ni Jason, kaya binaliwala na lamang niya to. Baka gusto niyo munang kumain mga sir, bago kayo mag-inuman. Suwestyon ni Laura. Oo nga, iha. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakatikim ng masarap. Sabi naman ni Celso. Nagkatawanan sila. Nakitaw na lang din si Laura. Medyo nakampante siya ng oras na yun. Medyo nawala ang kaba sa sarili niya. Matapos kumain, ay nagsimula ng mag-inuman ang 4. Pati si Laura ay nakainom na rin para mabawasan ang pagkailang na nadarama niya. Masayang nagkwentuhan ng 4. Hanggang sa unti-unting umepekto ang alak sa kanilang pagkatao. Ang hindi alam ni Laura ay nagset ng maliit na video ang mister na nakatapat sa sofa. Nilagyan rin nito ng pampatulog ang sariling iniinom na alak. Ang tunay na plano kasi ni Jason ay kuhanan ng palihim ang pangyayari habang siya ay tulog. Ayaw rin kasi nitong maasaksihan sa harapan niya ang magandang misis na pinagsasawaan ng 2 kasamahan. Baka hindi niya rin kayanin dahil kahit papaano, asawa niya pa rin to at baka makaramdam pa rin siya ng selos o kaya ay awa. Minabuti ni Jason na uminom ng pampatulog at kinabukasan na panoorin ang matagal nang inaasam na maipaubaya sa iba ang misis. Unti-unting nahilo si Laura dahil sa alak. Alam niyang lasing na siya. Namalayan na lang niya na nakatabi na sa kanya ang 2 matanda.
Nasa gitna siya ng mato. Hinanap ni Laura kung nasaan ang asawa. Naguguluhan kasi ito sa mga pangyayari. Nagulat na lang siya nang makita sa isang sulok ng sala ang mister. Bagsak na to at mukhang malabo na ang magising pa. Muling nagulat si Laura nang unti-unting humaplos sa legs niya si Anton. Napalingon siya agad sa mukha ng matanda. Ngiting-ngiti ito habang nakatingin sa maganda niyang mukha. Teka ho, ang alam ko ho, hindi ganitong usapan niyo ni Jason. Pagtutol ni Laura sa matanda. Umakbay naman sa kanya si Celso. Bigla siyang nandiri kahit lasing na siya. Sobrang tanda kasi nito kumpara sa asawa niya na hindi naman ganon kahalata sa itsura ang edad. Alam mo Iha, sa edad naming to, sana mapagbigyan mo na kami. Pagmamakaawa naman ni Anton sa babae. Kasi ho, baka magalit ang mister ko. Hindi po kasi ganito ang usapan namin eh. Magalang na pagtutol pa rin ni Laura. Kahit ganoon, marunong pa rin gumalang si Laura. Mabait to at lumaking magalang sa matatanda. Ganoon ba Iha? Paano yan? Ito ang usapan namin ng mister mo. Sagot ni Anton. Samantala, hindi umiimik si Celso. Pangiti-ngiti lang to kay Laura habang nakaakbay pa rin sa kanya. Muling lumingon si Laura sa nakatulog ng asawa. Dito siniwalat ng dalawang matanda kung ano talaga ang nais gawin ni Jason. May kirot sa puso ang naramdaman ni Laura nang malaman ang katotohanan. Napaluha to. Hindi niya akalain na kaya siyang ipahiram ng asawa sa dalawang kaibigang matanda. Pero maswerte pa nga siya dahil hindi nakasipot ang isa pang kaibigan nila. Naawa si Laura sa sarili. Hindi niya lubos maisip ang sasapitin niya sa dalawang lalaking katabi niya. Pasensya ka na Iha ha? Mag-usap na lang kayo ng mister mo bukas. Mukhang hindi ka niya nasabihan. Sige ho, okay lang. Gawin niyo lahat ang gusto niyo sa akin ngayong gabi. Sabi na lang ni Laura. Dahil sa tampo sa mister, ay kusa itong tumugon sa gusto ng dalawa. Sa isip-isip niya ay bahala na. Total ang asawa niya ang may pakana ng lahat ng to. Tila natuwa naman ang dalawa sa pagtugon ng mistisang misis. At sa puntong yon, unti-unting pinahiga siya ng dalawang matanda sa sofa. Itinaas naman ni Celso ang dalawang kamay niya tsaka tinalian. Ayaw nang palampasin at pakawala ng dalawa ang mistisang misis dahil bihira lang ang pagkakataong yon. Oo, kaya niyang bumili ng babae para tugunan ang pangangailangan nila bilang lalaki. Pero iba si Laura. Hindi siya yung tipo ng babae na mahanap lang sa gilid-gilid. Iba ang kalidad niya kaya laking pasasalamat ng dalawa kay Jason. Unti-unting kinalas ni Anton ang suot ni Laura. Halos mabaliw ang dalawang retiradong seaman nang masilayan ang kabuang ganda ng babae. Tila nasilaw sila sa kung anong meron si Laura. Hindi nila akalain na mapapangasawa ng kanilang kaibigan ang ganito kagandang babae na gabi-gabi ay kasama pa niya sa kama. Namalayan na lang ni Laura ang mga halik na dumapos sa kanyang katawan, mula leeg pababa. Sa puntong yun, wala nang nagawa pa si Laura. Pumikit na lamang to at pilit pinipigil ang luha sa kanyang mga mata. Pero sa kanyang pagpikit, ay tila imahe ng gwapong tricycle driver ang kanyang nakita. Imbis na maluha, ay napakagatlabi na lang bigla ito at kusang binukas ang mga binti para sa dalawang panauhin. Ginanahan si Laura ng maisip ang kagwapuhan ni Badong ng gabing nasa palayan sila at nagpapakasasa. Kusang umugana ang mamahaling sofa na parang masisira. Pansin ni Laura na halos maluha pa sa saya ang dalawang matanda sa kanya at parang aatakihin pa sa puso. Hindi niya lubos akalain na nakanyang pagsabayin ang dalawang bisita kahit labag sa puso at isipan niya.
Marahil dahil ang laman ng isipan niya ng mga oras na yun ay walang iba kundi si Badong. Mag-aalas 12 na nang bumagsak ang dalawang matanda. Kahit nalagpasan ni Laura ang mga kaibigan ng mister, hindi maiwasan ni Laura na maawa sa sarili. Sa buong buhay niya, sa asawa lang niya sinuko ang sarili, maliban kay Badong. Magkaiba yun, dahil alam niyang lasing lang siya nun. Pero inaamin niyang iba ang dating sa kanya ng binata. Unti-unting tumayo si Laura mula sa pagkakahiga. Habang nagsusuot ng roba, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mister na naghihilik at tulog na tulog pa rin sa isang sulok. Masakit sa puso ang malamang ipinagkalulong ka ng sarili mong asawa sa mga dating katrabaho nito. Nagsinungaling sa kanya si Jason. Lahat ng yun ay hindi niya akalaing magagawa sa kanya ng asawa. Pero kahit ganon, kinumutan niya ang mister tsaka naglakad papalayo habang pinipigil ang sariling lumuha. Hindi maaalis ang pagmamahal niya sa asawa kahit ganon ang ginawa niya. Pero para kay Laura, kailangan niya munang mapag-isa. Kailangan niya munang magliwaliw para malimutan ang imahe ng dalawang matanda na nagpakasasa sa kanya. Matapos maligo, ay naglakad palabas ng subdivision si Laura. Ayaw niyang maabutang gising ang mga bisita dahil hindi niya alam kung paano niya harapin ang mga to. Ang tingin ni Laura sa sarili ay masahol pa sa bayarang babae kapag nakaharap pa niya ang mga to. Napaluha ang misis habang naglalakad, pero pilit niya itong pinipigil. Bago lumabas ng subdivision, ay tinext niya ang kanyang mister na tulog pa rin. Kailangan ko munang mapag-isa. Uuwi din ako. Yan ang text niya bago muling nag-text. Hi, Badong, pumasada ka ba ngayon? Baka pwede mo akong ipasyal. Alam mo yung lugar ko, di ba? Hintayin kita malapit sa 7-Eleven dito. Text ni Laura sa binatang tricycle driver. Nagbabakasakali itong mabasa ang text niya kahit alam niyang busy ito sa pasada. At isa pa, malayo ang lugar ni Badong. Kahit ganon, umasa si Laura na sisiputin siya ng binata. Ayaw rin kasi nitong umuwi sa mga magulang niya at makasundan lang siya doon ni Jason. Samantala, nag-aantay naman noon ng pasahero si Badong nang makatanggap ng text mula sa mumurahin niyang cellphone. Napangiti siya ng mabasa at malaman kung sino ang nag-text sa kanya. Walang kaalam-alam si Badong na kanina lang ay pinagfiestahan na ng dalawang lalaki ang babaeng kinababaliwan niya. Kung alam lang sana ni Badong ang lahat ng yun. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwento. At sa mga gusto pa ng next part, huwag mahiyang mag-comment down below.